Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging inyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila.' At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." At sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit."
Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpapatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ito po ang ikatlong beses na pinangaralan ni Jesus ang mga Pariseyo at Eskriba gamit ang talinhaga o kwento. Pangatlong beses itong araw na ito, no? Review tayo. Dahil noong Huwebes natin sisimulan kasi nung Lunes hanggang Miyerkules, 3 araw nating pinagnilayan ang katangian ng Diyos at katangian ni San Jose. Nung Huwebes, nagsimulang mangaral si Jesus sa mga Pariseyo at Eskriba. At ginamit ni Jesus noong Huwebes ang kwento, may nakakaalala ba? Ang kwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro para ituro sa atin ang aral tungkol sa hustisya, justice. Yun yung noong Huwebes. Kahapon, Biyernes, sila pa rin ang pinatutungkulan, ang mga Pariseyo at Eskriba at matatanda ng bayan. At ginamit ni Jesus ang talinhaga ng katiwala. Katiwala. Naalala nyo pa? Yung ubasan, di ba? Narinig natin kay Jesus yon at pinagnilayan natin ang tungkol sa ubasan. Clue, pamumunga. Di ba? Pamumunga. Yung bunga dapat hindi tinatago, kundi pinapamahagi. Ang bunga dapat, pinagtatrabahuan. Naalala nyo na. Kahapon yun. Ngayon naman, buuin natin ang trilogy. Pangatlong araw. Pinapangaralan ni Jesus ang mga Pariseyo at Eskriba gamit ang talinhaga ng alibughang anak. Sabihin nyo nga po, alibughang anak. Na siya namang tinuturo ni Jesus ang aral tungkol sa pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Ang talinhaga ng alibughang anak, kadalasan, madaling pagtuunan ang kasalanang nagawa ng anak sa ama. Sa titulo pa lang sa title pa lang, di ba? Alam mo na nagkasala ang anak. Alam niyo pong ibig sabihin ng alibugha? Hello? Hindi, no? Medyo malalim naman kasi talaga, no? O sige, ang ibig sabihin ng alibugha ay maaksaya. Maaksaya o irresponsable.
maaksaya. No? Pero, bukod dito, no, magandang tignan natin, ano bang ginawa nung anak? Bakit siya naging alibugha? No? Dalawa lang muna. Dalawa. Anong ginawa niya? Una, hiningi ng anak sa ama ang kanyang mana. Ang mana, kinukuha kailan? Kapag patay na ang magulang. Pero, iba yung bunsong anak. Iba ang alibughang anak. Kaya nga, pag-aaksaya at irresponsableng pag-iisip dahil kinuha niya kahit buhay pa ang ama. Tingnan nyo, no? Hiningi na niya ang kanyang mana. Hiningi niya, kinuha niya ang hindi pa dapat kunin. Ginamit niya ang hindi pa dapat gamitin. Di ba? Ganon, no? Yung parang halimbawa, no? Alam niyo po ako noon, madalas, no? Pagka may mga sale, no? Sale, namimili na ako, no? Mimili na ako nung para sa mga pamangkin ko. No? Bibigyan ko sila kasi ng mga school supplies. No? Ako nagbibigay ng school supplies sila kapag malapit na magpasukan. Pero buong taon, tinatabi ko na yon. No? Hindi ko muna binibigay sa kanila. No? Hindi ko muna binibigay kasi maaaksaya. No? Bibigay ko kapag malapit na magpasukan. No? Kasi gano'n di ba? Huwag mo munang gagamitin. You save it. No? Itabi mo muna. No? Para merong araw na paggagamitan ng iyon. No? At gano'n yung nangyari sa anak na alibugha. Hiningi ang mana. Ginamit ang hindi pa dapat gamitin. Nilustay ang hindi dapat lustayin. Alibugha. Pangalawa, anong ginawa ng alibughang anak? Nilustay sa diwastong pamumuhay. Ang paglulustay ay pag-aaksaya. Okay lang yung gamitin mo Pero yung gamitin mo sa hindi wastong pamumuhay ay isang pag-aaksaya. Dahil alam natin, kapag ang tao ay pumasok sa di wastong pamumuhay, marami ang nasasayang. Ulitin ko, kapag ang tao pumasok sa di wastong pamumuhay, maraming nasasayang. Ngunit sa lahat ng kasalanan o mali na nagawa ng alibughang anak, ang magandang pansinin ay yung isang malaking bagay na nagawa ng alibughang anak. Ang dali sisihin ng anak Ang dali kagalitan. Ang dali pansinin at pulaan. Kasi nagkasala siya. Di ba ganun tayo? Kapag may mali, ang bilis nating makita. Kapag may kasalanan, ang bilis nating sitahin. Kasi madali tayong tumingin sa mali. Mabilis tayong pumula. No? Naghanap ako ng mas madaling salita Madalis tayong kumutya sa mga makasalanan at nagkamali. Ngunit kung anong bilis natin sa mali, kung anong bilis natin sa mga kasalanan, siya namang bagal nating tumingin at kumilala sa tama at mabuti. Gaya nung kapatid, nung alibughang anak, nung panganay na lalaki, mas tumingkad sa kanya yung nagawang mali at kasalanan ng kanyang kapatid. At hindi niya nakita yung pagbabalik loob ng kapatid. Hindi katulad nung ama, kahit ginawan siya ng mali, kahit ginawan siya ng kasalanan, kahit malaki ang inaksayang pera ng kanyang anak, ang nakita ng ama ay yung isang malaking nagawang mabuti ng kanyang anak. Di bali na yung kasalanan mo. Di bali nang nilustay mo. Ang mahalaga, nagbalik loob ang anak.
nagbalik loob ang anak. Ito ang magandang pagtuunan sa kwento na ating narinig. Totoo, may mga mali na nagawa ang anak. Pero ang tinuturo ni Jesus ay ang pagbabalik loob. At yan yung tinuturo niya sa mga Pariseyo na mabilis tumingin sa mga makasalanan, na kritikal sa mga nagkakamali. Ang importante sa kanya, magbalik loob. Ngayong panahon ng Kwaresma, huwag tayong mahiya. Kung marami ka mang kasalanan, kung marami kang pagkakamali sa Diyos, isa lang ang paanyaya, magbalik loob. At meron tayong Diyos, meron tayong Ama na tatanggap sa atin, aakapin tayo pabalik. Alam nyo, kung ang ibig sabihin ng alibugha ay pag-aaksaya, pwede rin nating tingnan ang Ama bilang alibughang Ama. Nag-aksaya. Nag-aksaya ang Ama ng panahon para tanggapin pa rin ang anak. Nag-aksaya ang Ama ng pinatabang guya para magsaya na tanggapin ang anak. At kanya ng Diyos, pinag-aaksayan tayo ng panahon. At kahit kailan, hindi mauubos ang kanyang patawad. Kahit patingin ng iba, pag-aaksaya. Mga kapatid, ito ang naisituro ni Jesus sa mga Pariseyo at Eskriba na sumisita sa mga makasalanan at mali. Ang mahalaga sa tao ay ang marunong magbalik loob sa Diyos. Dahil ito ang susi sa kapatawaran ng Diyos. Amen? Amen.